What is up guys no? At ngayon, nagbabalik na naman tayo sa isang video kung saan maglalaro na naman tayo ng peta-peta. At itong peta-peta videos na ito ay matagal na nang nakaraang buwan pa ng June 7. Ibig sabihin, nung panahong ito ay wala pang pasok. Kaya naman, napagtripan ng mga bata na pasukin ng isang bahay upang alamin kung ano nga bang meron sa loob ng isang misteryosong bahay. Simulan natin ang kwento noong nakapasok na sila sa loob ng bahay. Noong una, hindi nila alam kung bakit hindi na sila makalabas. Kailangan nila maghanap ng kung ano upang makalabas sa misteryosong bahay na to. Kaya naman, panoorin natin kung paano nga ba lalabas ang tatlong batang makulit. Ay, apat na batang makulit pala. Oo nga, makikita na sa atin si EJ na nagnanakaw ng pera na nakita niya sa loob ng bahay. Naku po, bawal yan. Trespassing na itong mga batang to. Maya-maya nga lang, may naramdaman na silang halimaw. Mabuti na nga lang, ay ang ate ni EJ ay isang shaman. Kaya naman, napatumba nila ang isang misteryosong si Peta-Peta. Ay naku, hindi ko alam paano ko ito ikwento. Sa Korea nga pala yun. Ito nga pala si Peta-Peta, Japanese pala to. Maya pa, ay nawala na ang halimaw. Kaya naman, tinuloy lang ng mga bata ang paghahanap sa kung anong bagay upang makalabas sa lugar na kanila nang kinatatakutan. Dahil nga, nakita na nila ang isang halimaw na nakatira sa misteryosong bahay. Kaya naman, todo na ang paghahanap nila ng kung anong bagay upang makalabas sa bahay ni Kuya. Bahay ni Peta-Peta pala. Kaya maya pa, ay naramdaman na nila ang halimaw. Dahil sa sobrang takot, ay nagtago na nga sila sa cabinet upang hindi sila makita ni Peta-Peta. Maya-maya pa, ay hindi na nga nila naramdaman si Peta-Peta. Kaya naman, agad silang nagmadaling lumabas upang maganap ng kung anong bagay upang makatakas sa lugar nakakatakot. Ito nga, ay nahanap ni EJ yung code. Kaya naman, dali-dali silang pumunta kung nasan nga ba ang vault. At maya-maya nga lang, ay napatumba na naman nila sa Peta-Peta. Kaya naman, dumaan sila sa next level. Ang klaseng kwento to, may next level. Ito nga, ay nagsisimula ng mandilim ang paligid. Kaya naman, natatakot na ang mga batang ito. Kaya naman, nagmadali na silang maghanap ng kung ano-anong panggamit upang matakasan sa Peta-Peta. Dito nga, makikita natin na nahanap ni EJ yung vault. Kaya naman, sinubukan niya itong buksan. Ngunit, dahil sa kulang na kaalaman kung ano nga bang password ng vault na to, ay hindi niya nga ito mabuksan. Kaya naman, dali-dali siyang lumabas upang maghanap ng mga passcode. Nung naglalakad si EJ, ay naramdaman niya si Peta-Peta. Kaya naman, agad siyang nagtago sa cabinet upang hindi mahuli ni Peta-Peta. Boss, di ako nagpapatawa. Di ako nagpapatawa. Wala kasing sounds, kaya ako na lang naglagay. Maya-maya nga, ay lumabas na nga si Giga Chad sa kanyang pinagtataguan. At kung makikita natin dyan, ay may hinahanap sila. Kaya naman, ayan na si ate, ay binubuksan na ang code. Kaya naman, si EJ ay naghanap na ng matataguan. Dahil kapag nalaman ni Peta-Peta na may binubuksan na sila, ay magwawala na ito at hahanapin na sila. Joke lang pala, baka mali yata yung code. Di ko kasi alam kung ano nangyari. Ba yan? Trauma na ako dun sa lamesang yun eh. Ayoko na pumasok dun. Kasi pag pumasok ka dun, hindi ka na makakalabas. Sayang lahat ng pinaghirapan mo. Maya pa, ay dumaan na nga si Peta-Peta. At sinarinig ko naman, siya ay sumisigaw at naghahanap kung nasan na nga ba sila. Boss, walang tatawa. Kaya nga horror to eh, kasi nakakatakot. Hindi to comedy, boss.
Boss, nilagyan ko lang kasi ng ng background sounds. Kasi nga, wala kang sounds yung video, kaya nilalagyan ko lang, di ba? Yung nagpapatawa guys, ano lang yun, naglalagay lang talaga ako ng background sounds. Kaya wag niyo sasabihin nagpapatawa ako, hindi ako nagpapatawa. Kaya nga horror game kasi nakakatakot. Hindi yung yung horror game tapos nagpapatawa. Ano yun? Kaya pa, ay makikita na natin dito sa Peta Peta. Dumadaan sa hallway. Natapakan niya ang puda at dumaan sila sa next level. Diba? Ang galing. Paano kung gagawing kwento ang isang laro? Ay, nako. Wala pa nga lang ng next level ay agad nilang nakita ang mga pamilya ni Annabelle. Kaya naman, tinignan nila kung anong pwedeng gawin nila sa loob. Baka may sakaling malaman sila upang makatakas sa lugar. O kaya naman, kausapin nila ang mga pamangkin ni Annabelle kung paano nga ba lalabas sa lugar kung asan nakatira si Peta Peta. Ang problema nga lang, hindi marunong magsalita ang mga pamilya ni Annabelle. Kaya naman, hinanap nila ang iba pang pamilya ni Annabelle. Hay, naku, ang gulo ng kwento di na maintindihan Hinanap nila ang pamilya ni Annabelle. At pagkatapos, ituturo nila kung paano nga ba lumabas sa lugar ni Peta Peta. Kaya naman, sila ay todo hanap na kung asan nga ba ang mga iba pang nawawalang pamilya ni Annabelle. Pinsan pala ni Annabelle Kaya naman, naghanap sila sa cabinet. Yan, kumuha ng mga pera ng patago. At naghanap pa kung asan nga ba ang pamilya ay ang mga pinsan ni Annabelle. Maya-maya pa, ay dumaan na naman si Peta Peta. Hinanap niya sila at sinabing nagugutom na siya at gusto niya na kumain. Nako, kung nagbabalak ka pumasok sa lugar na to, ay wag na. Baka kainin ka pa ni Peta Peta. Maya pa, ay dumaan na naman ulit si Peta Peta. Ano yan Ay, bumalik ulit si Peta Peta. Ikaw hindi ka niya binalikan. Wow! Maya-maya pa, ay lumabas na nga si EJ. Parang hanapin pa mga pinsan ni Annabelle. Dahil nga ayaw nila magstay sa lugar na to. Kailangan makalabas na sila bago pa mag-umaga. Kaya naman, umakyat na sila sa ikalawang palabag upang maghanap pa ng mga kagamitan upang maghanap pa ng mga pinsan ni Annabelle para makatakas sa lugar. Maya pa, ay dumaan na naman si Peta Peta. At agad rin naman bumalik. Dito nga, ay nahanap ni AJ ng isang pinsan, si Annabelle. Kaya naman, naghanap pa ito. Kung asa na nga ba mga pinsan ni Annabelle? Mga gala kasi. Ay nako, di marunong bumalik. Maya pa, ay nangopoda at pinatumba si Peta Peta. At yan, tumungtong na sila sa next level. Ang galing talaga. Hay nako. Sinabi nga pala ng mga pamilya ni Annabelle na makakalabas lamang kami kapag tinapos namin ang bawat level. Kaya naman, agad na rin kami naghanap ng kung ano-anong bagay upang makalabas sa may lugar na kung saan nakatira si Peta Peta. Kalimutan ko na yung kwento ko, ano ba yan? Maya pa, ay agad na namang dumaan ang kalbong si Peta Peta. Maya-maya nga, ay dali-dali nang lumabas si EJ upang maghanap ng kagamitan upang makatakas na sa lugar kung asan si Peta Peta. Dahil narinig nga nito ang sinabi niya na kalbo si Peta Peta. Kaya naman, nataranta na mga pipinsan. Normal, nakalimutan ko ni kwento. Dito nga, ay nahanap nila ang lugar kung saan nakatira ang nanay ni Annabelle. Ay, hindi pala nanay. Mamaya pa, ay galit lang si Peta Peta na hinahanap ang apat na magpipinsan. Dahil nga, ginagawa na ito ang ritual upang makatakas kay Peta Peta. Maya-maya nga lang, ay may nahanap kaming TV kung saan may nakalagay na code na tila bang may sinasabi ito upang makatakas na kami sa lugar na ito. Ay hindi pala ako, yung apat palang pinsan, storyteller pala ako. Ano ba yan? Maya pa ay makikita natin ang kalbong si Peta Peta na dumaan na naman. Maya nga ay bumalik si Peta Peta upang mag double check. Syempre Peta Peta yan,
Nagdo-double check yan. Buti pa siya nagdo-double check. Kayo ba? Pag nagsasagot kayo ng test, nagdo-double check ba kayo sa mga sagot ninyo sa test? Ako kasi, minsan hindi. Minsan oo. Pero wala naman tayong pake. Balik na tayo dito sa may kwento. Dito nga, nahanap nga naman namin ang isa pang TV kung saan may nakalagay na code. Ngunit hindi namin kailangan yun dahil nasubukan na namin yung code na yun at walang kwenta yung code na yun. Ay hindi, sila pala yung nasa kwento. Wala pala ako dyan. Maya pa, ay umakyat na sila sa may ikatlong palapag ng bahay. Ewan ko lang kung ikalawa o ikatlo, basta di ko alam, hay nako. Dito nga, ay nahanap na ng magpipinsan kung saan gagawin ang ritual upang makatakas na sa bahay ni Petapeta. Dito nga, ay dumaan na naman si Petapeta. Ay nako, Petapeta bakal mo. Maya nga lang, ay lumabas na si Pogi. Ay hindi, joke lang. Maya nga lang, ay dumaan na naman si Petapeta. Maya nga lang, ay lumabas na si EJ at hinahanap ang kanyang mga pinsan. Dito na nga, magsisimula na ang habulan na tinutukoy ng pamilya ni Annabel. Kaya naman, makinig mabuti dahil magsisimula na ang takbuhan. Ito nga, ay nahanap na ni Petapeta ang apat na magpipinsan. Kaya naman, agad itong nagsitakbo. At nandito na sila, nakapasok sa safe zone. Ngunit magpapakambate dahil pinapahanap sila ng mga shape doon sa may Squid Game para buksan yung pinto. Dito nga, ay nagsisimula na silang magpanik dahil papalapit na si Petapeta. At ayan na, mabuti na lang nahanap na nila yung mga shape doon sa Petapeta. Ayan na, nagsitakbo na sila. Takbo! Wow! Dito! Dito! Buksan natin! Balik! Mga abdo! Dito! Yan na, papalapit na nga si Petapeta. At dito, hindi na makatakbo sila Easy. Buti na lang, dito na sila pumunta. At yan na, nagsitakbo na nga yung mga taong to. Nako, hindi na namin ikwento ko. Ano na bang ikwento ko dito? Ba't nagsitakbo na itong mga to? At yan na. Ayan na. Hindi ko na alam. Ay, takbo. My friend, takbo. Takbo. No. Ay, buhay pa pala si EJ. Kala ko wala. Sa kasamaang palad, ang apat na magpipinsan, iisa man lang, ay walang nakalabas sa bahay ni Petapeta. Kaya naman, yun lang po. Kung nag-enjoy kayo for today's video, huwag kalimutang mag-subscribe at i-like mo na rin tong video dahil may susunod pa to. So yun lang guys, no. Sana naman nag-enjoy kayo. Sinayang ko yung 15 minutes ng buhay nyo. Yun lang guys. Thank you.